Isang mapagpalang araw sa lahat at ngayon tatalakayin natin ang teoryang register sa larangan ng pagtuturo. Ano nga ba ang register? Ang register ito ay isang variety ng wika kung saan inaangkop ng isang nagsasalitang uri ng wika. Ginagamit niya sa sitwasyon at sa kausap na gagamit ng nagsasalita ang formal na tono ng pananalita. Kung ang kausap niya ay isang may mataas na katayuan o kapangyarihan, nakakatanda o hindi masyadong kilala. Register ayon kay Michael Halliday. Ang register ay tumutukoy sa paraan ng paggamit ng wika na nakabatay sa tatlong aspeto: field, paksa ng usapan; tenor, relasyon ng mga taong nag-uusap; at mode, paraan ng pagpapahayag. Ang register ay nagbibigay diin sa konteksto kung saan ginagamit ang wika upang maipahayag ang kahulugan at intensyon ng komunikasyon. Ang aklat ni Michael Halliday na Language as Social Semiotic, The Social Interpretation of Language and Meaning, 1978, ay naglalatag ng teorya tungkol sa ugnayan ng wika at lipunan, at bahagi ng talakayan ni Halliday ang konsepto ng register. Pinapakita sa konseptong ito kung paano nagbabago ang paggamit ng wika depende sa konteksto ng komunikasyon, kasama ang paksa, field, relasyon ng taong nag-uusap, tenor at paraan ng pagpapahayag mode. Ginagamit ang teoryang ito upang unawain kung paano nakakaapekto ang wika sa interaksyong panlipunan at kung paano ito nakakapaghiwatig ng mga intensyon at kahulugan. Ayon kay Santiago, ang tamang paggamit ng register sa silid-aralan ay nakakatulong sa guro na maipahayag ang aralin ng mas epektibo batay sa paksa, field, relasyon ng estudyante, tenor, at paraan ng pagtuturo mode. Sa aklat naman ni Alfonso O. Santiago na Teoryang Praktika ng Wika sa Pagtuturo 2003 ay nagpapakita ng aplikasyon ng teorya ni Halliday sa konteksto ng edukasyon. Binibigyang diin ni Santiago na ang tamang paggamit ng teoryang register ni Michael Halliday sa pagtuturo ay isang mahalagang kasangkapan ng mga guro upang mas maging epektibo ang kanilang pagtuturo. Ang libro ni Santiago ay nagbibigay ng gabay kung paano maiangkop ng guro ang wika batay sa tatlong aspeto ng register. Una, ang field or paksa ng aralin; ikalawa, ang tenor, relasyon ng guro at estudyante; at ang pangatlo ay ang mode, paraan ng pagtuturo. At may tatlong kategorya ng register ng wika na nagmula kay Michael Halliday, isang linguistic, sa kanyang registry theory. Una na dito ang field. Ang paksa ng aralin ay dapat naanyo sa wika ng guro upang maipaliwanag ito ng maayos. Ang field, tumutukoy ito kung ano ang pinag-uusapan o paksa ng komunikasyon. Sa pagtuturo, mahalaga na naiangkop ang mga salitang ginagamit batay sa larangan ng asignaturang tinatalakay. Halimbawa na lang nito, sa klase ng science, maaring gamitin ng guro ang mga salitang teknik tulad ng mitochondria, photosynthesis, at ecosystem. Dahil ito ang angkop na termino para sa paksang pang-agham. At may hinanda ako na mga halimbawa nito. Sa loob ng kahon, ito ay may salita, larangan at kahulugan. Salitang files, maaring magamit sa batas at teknolohiya. Ang salitang files sa batas, ito ay isa sa mga dokumentong inihain sa korte, gaya ng case file. At ang salitang files sa teknolohiya, ito ay isang koleksyon ng data na nag-iimbak sa computer tulad ng image file na naglalaman ng mga larawan. Salitang method sa teknolohiya, tumutukoy ito sa mga estratehiya o teknik sa pagtuturo gaya ng direct method para sa pagtuturo ng wika. At ang salitang method sa agham, ito ay isang scientificong proseso ng pananaliksik tulad ng scientific method na ginagamit sa pagsusuri ng datos mula sa eksperimento.
At ang pangatlong halimbawang salita ito ay network. Maaring magamit ito sa teknolohiya at agham. At ang salitang network sa teknolohiya, tumutukoy ito sa internet-connected system ng mga computer o device para sa bahagi ng data, tulad ng computer network. At ang salitang network sa agham, tumutukoy ito sa internet-connected system sa katawan tulad ng neural network na nagsasagawa ng pangproseso ng impormasyon sa utak at bahagi ng signal sa katawan. Sa aking nabanggit na mga halimbawa, nagkakaparehas ng mga salita, ngunit iba ang gamit base sa larangan ng kinabibilangan ng salita at ang kahulugan nito. Tenor. Ang relasyon ng guro at estudyante ay dapat isaalang-alang upang makuha ang atensyon ng mga estudyante at mapadali ang kanilang pag-unawa. Tenor. Ito ay tumutukoy sa kalahok o taong kasangkot sa komunikasyon at sa kanilang relasyon. Mahalaga ang kaalaman sa kung sino ang kinakausap dahil naayon dito ang tono, estilo at anyo ng wika. Halimbawa na lamang ng tenor, iba ang paraan ng pakikipag-usap ng guro sa mga mag-aaral kumpara sa kapwa niyang guro. Kapag ang guro ay nakikipag-usap sa mga mag-aaral sa elementarya ay mas simple at mas magiliw ang tono. Ngunit kapag kapwa guro ang kanyang kinakausap, ito ay mas formal at technical na wika. Ngayon, ako ang panghuling reporter. Ngayon, dadako tayo sa ating talakayan. Ang ating talakayan ngayong araw ay ang mood. Ang paraan ng pagtuturo kung ito ba ay pasalita, pasulat, o gamit ang mga digital na materyales ay dapat akma sa antas ng mga estudyante at para sa paksa. Mood. Paraan sa pakikipagkomunikasyon. Tumutukoy ito sa paraan kung paano ipapahayag ang mensahe, kung ito ay pasalita, pasulat o digital. Dito rin nadidiin kung komunikasyon ba ang formal o informal. Halimbawa nito, kapag nagsulat ang guro ng mga module para sa klase, ginagamit siya ng mas mapormal na mas detalyadong wika kaysa sa pakikipag-usap sa harapan sa mga mag-aaral. Halimbawa sa isang modules na Pilipino, mas ginagamit at formal ang pagkakasulat ng paliwanag kumpara sa karaniwang talakayan sa klase. Maraming salamat. Ito na po ang aming report na ika-7 pangkat.